ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! I'm back! Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Checatil Topacio, direct from Vienna. Hindi po Vienna, ha? Vienna. Hindi Vienna. Oo. Vienna. Wala na akong Vienna eh. Pumanaw ng pareho, sadly. Pero mababait yung mga Viennan ko. Anyway, bumabati po ako sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Ako pong yung Dr. Che Lejano. Nandito tayo sa Session Topacio. Mapapanood nyo kami sa Aliw 23, Sky Cable 72, Signal 24, Report Box 25, TV Plus 27. Okay. By the way, Doc Che, Yes. thank you for holding the fort. Oo. At ang daming issue habang nandun ako, sinusubaybayan ko yung PI, mga PI nila. PI. Sinong PI yan? Hindi, kaya natatawa ako doon sa PI. Natatandaan ko, di ba, nung, kasama ka namin noon, di ba, nung nabubuhay pa si kasama nating Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption. Natatandaan mo noong na-acquit si Hubert Webb. Nabigla siya. Sabi niya doon nung interview siya, mga PI kayo sa Supreme Court. Na-contempt siya. Pero buti na lang merong VACC legal assistant. Yung VACLA. VACC-LA. VACLA. Pero... Importante yun. Anyway, kaya natatawa ko ng People's Initiative, yung PI. PI. At sabi ko nga, buti naman hindi lang ako nakakapansin na meron ng ruling doon, yung Santiago versus Comelec, na hindi pwede yung PI sa mga certain, para i-overhaul yung buong konstitusyon. Certain provisions lang yun. Okay. Pero maigi na rin, alam nyo, nagkakaroon ng uproar eh. It just goes to show yung leadership ng ating House of Representatives kung gaano sila wala yung ears on the ground. Na akala nila na malulusot yun, bibigyan ng pabuya yung mga tao, pipirma nang hindi nila naintindihan bago ang gagawin mong change ng provision tatanggalin mo yung safeguard ng Constitution na kaya nga voting separately ang Senado at ang House ay as a check on the powers of each other kasi kung voting jointly yun, talaga ma-overwhelm yung Senado. Kaya nga may Senate Senate, elder statesmen galing sa Next means old, di ba? Senex? Hindi, Senex. Iba naman Senex sa Viera yun eh. Senex sa Viera yun eh. So, buti nga nag-backtrack ang Pangulo. Nakikinig din pala kahit paminsan-minsan ang Pangulo sa publiko. Minsan-minsan. At meron pa rin issue, yung pumunta na pala sa Korte Suprema, itong ibang mga transport groups para pigilin yung modernization. Can you imagine saan ka nakakita ng ano ginagawa mo? Kati. Okay. Hindi ko abot eh. Tandaan eh. Ngayon lang ako nakakita ng pupunta sa Korte para pigilan ang modernisasyon. We are out for modernization. More than 60% nationwide, 70% na nga ang pumayag. Bale, bakit sila pasaway? Hindi, saka, it's about, anak ng pating naman, kailan ba nauso yung jeepney? Di ba yan ay yung mga 40s, wheelies 50s? jeep? After the war, siyempre, alam ka naman, iuwi pa ng mga Amerikano yung mga jeeps nila. Yung wheelies jeep, yung 4x4. Na-Willis. Na-Willis nga. Hindi naman kasama si Bruce Willis dyan. Di ba, ang sakay nun ni Lima. Yung mga naiwanan dito, kinuha ng mga Pinoy, in-extend. Ginawang, yung likod, ginawang, 6-seater ba? Plus driver. Hindi, tatlo sa likod muna. Yung mga unang, ang tawag di ba, autokalesa. Autokalesa. Tatlo, kaliwat, tigatlo, sa kaliwat kanan, tapos may sakay pa na dalawa sa harap. Sa harap. So, 9.
Bale. Including driver. Including driver. And then humaba hanggang ngayon, pati yung Modernization, humaba rin. pati yung chassis. Oo, pinahaba. Yung sa Isuzu, yung Elf. Chassis ng Elf ginagamit, Pinahaba. Actually po, ang side benefit ng mahabang chassis, mas stable po pag umaandar ng rekta. Mas mabilis. Okay sana yon. To short wheelbase, yes. Okay sana yon Correct, kung may mga crumple zones, may mga collapsible panels. Meron naman crumple zone, tao. Yung mukha nung pasahero ang makakrampol Mukha, buto, yan. Krampol talaga. Yeah. Para kang lukot. Para kang inilagay sa malaking lata ng ng soft drinks bago naapakan. Yun ang itsura mo, krampol ka talaga. Crumpled zone. Minomodernize nga, inaayos pati yung engine para hindi mag-contribute sa particulate, sa pollution. So Euro 4, Euro 5, purely electric vehicle. Meron din. May mga kontrabida naman, anak ng pating. Anyway, pumunta na sa Supreme Court at hindi naman siyempre pahuhuli yung ibang mga grupo na talagang gusto nilang modern na. Yeah. Katulad ng Pasang Mazda. Kaya nga ngayon ay ready na ba si Ka-Obet? Makakapanayam natin si Ka-Obet na nakita yung kamay mo. Alam nyo, yung Pasang Mazda. Hindi pa rin. Oo. Ay kasama ako niyan matagal na. Ngayon, si Ka-Obet ay puti na buhok, dati itim pa buhok, kasama ko na yan. Kasama mo kahit maputi na ang buhok niya. Kahit wala na ang buhok niya, katulad mo. Ito si Doc, kasama ko ito mahaba pa to Kahit wala na ang buhok. Ayun, Anyway, makakasama natin siya kahit via phone patch sapagkat ang Pasang Mazda ay pumunta rin sa Korte Suprema, hindi para pigilin, kundi para mag-intervene. Ang intervention po, ibig sabihin, hindi ka kasama sa original na mga party sa Korte, pero may interest ka ron sa usapin. Kaya ikaw ay sinasabi mo sa Korte, may interest po kami dyan, maapektuhan kami ng ruling ninyo, pwede ba? Makisali kami para yung side naman namin, yung amin namang punto de vista, marinig din naman ng court. With the due process clause. Yes. Ito na po, ang Pangulo ng Pasang Mazda, walang iba, kundi the legendary, si Ka-Obet Martin. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, Ka-Obet. Magandang umaga, third. Opo, yan, sinasabi ko nga Ka-Obet kanina, bago kayo pumunta sa linya na ang tagal na ng pagsasama natin, itim pa lahat ng buhok nyo, magkasama na tayo. Ngayon ay puti na, pero yung kisig nyo ay hindi na babawasan, Ka-Obet. Alam nyo, humuhugot ako ng lakas sa iyo, kaibigang Ferdy. Anyway, pag napapanood kita sa mga kaso ng mga sensational cases, lumalakas ako lalo. Maraming salamat, Ka-Obet. Opo. Talagang mabigat ang aking kaibigan, kanya kailangan gayahin ko itong aking kaibigan nito. Gumaang na nga po ako hindi masarap ang pagkain sa Europa. Hindi hiyang sa akin. Nawalan ako ng 10 pounds doon. Actually, magandang buena mano Ka-Obet. Nakararating ko lang from Europe. Nang shooting po kasi kami doon. Nakita ko nga sa pahayagan kanina na kayo pala ay naka-join in, kumbaga, dito sa usapin, sa pagdulog ng ilang namang mga kasamahan natin sa hanap buhay na nais pigilin yung modernisasyon. At kayo ay naghain ng motion for intervention. At nais lamang po nating malaman, Ka-Obet, without going into yung, kasi nasa korte na yan, syempre. Pero syempre, wala namang masama kung pag-usapan natin kung bakit kayo ay dumulog sa Korte Suprema, sa kataas-taasang hukuman natin, at inyong hiniling na kayo rin ay pakinggan. Korte na. Mapo yan. Alam mo, kaibigang Ferdy, at sa mga nakikinig ko sa DWIC, kami po ay dumulog, nag-file kami ng motion for intervention sa ating kataas-tasang hukuman sapagkat kami po ay mga affected operators. Kami po ay mga consolidated korporasyon at mga kooperatiba. Hindi po kagaya ng mga dulog na yan na hindi ko alam kung sila yung mga transport operator. Kanya po, pinahayag po namin sa aming intervention na kami po ay matagal na nag-consolidate. Sumunod po kami sa patakan ng ating gobyerno ng DOTR at ng LTFRB
sapagkat alam po namin malaking bagay ang modernization program Opo. na higit sa lahat ay mabigyan natin ng ligtas na pagbibiyahe, ligtas na sasakyan ang ating mga mananakay. Yun po. At yun nga po sinasabi namin, yung karapatan namin ay aming dinulog at ipinaalam sa ating Supreme Court na kami po ay mga consolidated entities, sumunod, at ang layunin ay mabigyan ng magandang serbisyo, maayos na transportasyon ang ating bansa at higit sa lahat ang ating mga kababayang mananakay. Opo. Kaobet, bago kayo nag-intervene ay binasa nyo yung petisyon nitong mga ibang mga tinatawag na ang sarili nila, mga operators o mga concerned. Ano po ba talaga ang problema nila sa modernisasyon? Yan. Alam nyo, attorney, gaya nyo, kina-introduce ang stasyon, ipinapaliwanag ni Mr. Balbuena ng Manobela, kung tawagin namin yan ay bonding, mali po ang kanilang mga paliwanag tungkol dito sa pagpupuo ng cooperative, tungkol sa mga consolidation process. Opo. Baligtad po at taliwas doon sa pinaliliwanag namin. Opo. So in short, attorney, minimislead nila, dinadala nila at binabalitaan nila ang kanilang mga kasapian doon sa maling impormasyon. Dapat dito, as a leader ka, kailangan ikaw ay constructive, hindi ka destructive. Opo. Ngayon, nung pong magtapos na ang consolidation process December 31, ang mga grupo po din nag-aapurahan, nagsipag-file ng consolidation sapagkat naisip nila, isasama ako rito, alam pala magandang ibibigay sa amin to. Dito na kami sa magandang ibibigay sa amin. Kanya po, una ang DWIC, maraming grupo ng Manobela at Piston ang nag-consolidate na po at tumugo na sa ating pamahalaan. Yun naman pala eh. Pero bakit pa sila pumunta sa kung sila pala ay nagko-consolidate na? At sila pumunta sa Korte Suprema? Yun nga po ang nagiging problema namin, ang mga nagiging usapin. Ando na nga po yun, siyempre, demokrasi tayo sa yung parapatan ng bawat isa. Pero sa nakikita po namin at sa mga nakikita sa atin, palagay ko ay magkakaroon ng malayang pag-aaral ang ating mataas-asang hukuman doon po sa isinimitin namin motion for intervention. Ando na po lahat ng aming sinasabi na kami mga private operators, kami sumunod at hindi makabubot sa ating sambayanan, lalo sa mga mananakay. Kanya naniniwala po kami na ito hindi po mat-PR po ang programa ng ating pamahalaan. Opo. Kung yun po, sabi nyo, mga 60-70% na po ang consolidated kaobet, ano? Sa tansya po ninyo, bilang matagal na kayo dito sa sektor na ito ng jeepneys, tingin nyo kung hindi maantala dahil dito sa kasong ito, kailan po sa tansya nyo, kailan matatapos na 100% na po yung consolidation? Within this year po ba ay kakayanin? Well, palagay ko mayayari na to at matatapos na yan within the year sapagkat kagaya nga po ngayon nag-meeting ang board at yung pong mga naiwanan sa consolidation na hindi nasama, parang sa aking pagkakaintindi po, pagbibigyan pa rin sumama doon sa mga consolidated entities para mapagbigyan pa rin sila ng ating pamahalaan. Hindi na po sila i-allow mag-form pa ng another cooperative to apply for consolidation sa LTFRB. Kundi sa akin pong kaalaman, baka mapagbigyan pa yung aming kahilingan na yung hindi nasama, sumama na po doon sa mga consolidated cooperative or corporation para hindi mahampan ang kanilang hanap buhay. Ayun naman pala eh. Sabi nga ni Mayor Lim yung kaibigan natin yun naman pala eh. Ano kayo problema nito mga... Anyway, sabi nyo nga kaobet, nami-mislead itong mga tao dito sa consolidation na parang pinalalabas nila ay hindi maganda ito para sa mga drivers and operators. Once and for all, ilinawin po natin sa ating mga taong bayan, ano po ba talagang advantage kapag ka nag-consolidate at nag-modernize na po para malaman ng ating taong bayan na maaring nalalaso ng isipan? Paliliwanag ko po. Opo. Dito lamang sa Tayuman, I will cite a very good example. Dito po ang bumibenta Tayuman Retail, Pasang Basta, Pegidap, at ibang grupo. Opo. Since hindi po kami consolidated noon, kanya-kanyang biyahe yan.
Individual operator to, Attorney Ferdy. Opo. At ibig sabihin, hindi nagiging maayos ang terminal ng pilahan sapagkat nagkakaroon ng babuyan, nagkakaroon ng problema ang mga driver kasi may mga inahabol silang mga boundaries Yun. para sa operator. Opo. Ngayon, nung i-consolidate na namin ito po ay parang ilalagom natin ang kita ng mga operator. Ang driver, bibigyan natin ng magandang allowance, may insurance, merong SSS, Ba, merong maganda. PhilHealth. At ngayon po, yung lagom ang kikitain to, lagom. After deduction of all expenses, paghahati-hatian po ng mga operator, yung natin ang kita. So, Yun. magkakaroon po tayo ng tamang proper dispatching of unit. Hindi na po magkakaray-karera. Hindi na po mag-aagawan. Oh, Kaya yung yun po cutthroat, yung mga wala na, no? benepisyo makukuha natin. Opo. Kanya dapat dito, siguro, yun po yung aking pinaliliwanag na kailangan na at ito'y tamang panahon na, kaibigang Ferdy Attorney, Opo. na maisaayos natin ang ating hanay. Sapagkat dito sa sistema to, pinag-aralan ko at pinag-aralan ng aking mga kasamang opisyalis na ito po yung magandang idudulot. But it will take time for us para madisiplina po natin pa rin ang ating mga kasamaan sa hanap buhay. Oh, pero at least nag-start na. Ano na nga eh. Opo, Medyo late na nga eh. Itong Totoo po yan. yung transport system ng ibang mga bansa na nag-umpisa rin from the ruins of World War II. Tama po yan. Napakaayos Tama na. po yan. Oo, opo. Opo. Anyway, may mensahe po ba kayo sa ating bayan tungkol po rito sa pinaglalabanan sa Korte Suprema? Okay. Opo. Salamat po. Ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan, lalo sa mga operador ng mga jeepnista. Tayo po ay magsama-sama sa isang magandang layunin. At ang layunin pong dinadala ng ating pamahalaan ay kabutihan para sa ating mananakay, nakatulong natin sa hanap buhay, at kabutihan din po natin lahat. Magtulong-tulong po tayo. Ayusin ang ating transportasyon, maging maayos to, magkaroon tayo ng tamang sistema ng pagpapatakbo, proper dispatching, at maiwasan na po natin ang pag-aaway-aaway ng ating mga kasamang super. At tayo rin po ang mabibigyan sa ulit ko. Yun lamang po at dapat maunawaan nyo. Ano po ba ang consolidation? Bakit ba tayo nag-consolidate? Ano ba ang layunin? So yung binanggit ko, yun po ang layunin para sa kayusan at magandang serbisyo sa ating mga mananakay. Yan, and with those words, sa notang yan, Yes. ay maraming salamat po sa pagpapaunlak nyong muli sa aming payak na palatuntunan dito na Yes, Yes, Yo Topacio. Maraming salamat po, Ka-Obet, and wishing you all the luck sa inyong patuloy na pakikibaka para maitaas ang antas ng ating mga tsuper at operator. Yeah. Maraming salamat, kaibigan Ferdy, at doon po sa inyo. God bless my good friend. See you soon, my good friend. Opo, thank you very much po. Thank you, Thank you po, thank you. Opo. Thank you. At yan po ang tinig ni Ka-Obet Martin, Pangulo ng Pasang Mazda. Yan. Tama naman yun, Yes. Doc Che, na buti na mapapunta na. Actually, ako natuto na yan ay pumunta na sa Korte Suprema Yes. para once and settle na yung kalidad ng consolidation. Correct. Kasi ang tagal na, Yes, kasi yung mga issue na nare-raise nila, number one daw, is masyadong mahal yung jeepney na bibili nila na modernized. 1.6 to 2 million. Ngayon, ang sinabi naman ng mga manufacturer, meron silang in-offer na 980,000 lang. Na brand new po yun. Pero, pwedeng ayusin yung jeep at palitan nyo lang yung makina na Euro 4, minimum Euro 4 compliant, which is 30 parts, 300 parts per million ba? 50, sorry. 50 parts per million po yan ng sulfur para hindi masyadong polluting. Yun lang ang papalitan mo. Hindi ka aabot ng ilang daang libo doon. yun naman pala. Yes. Pero kung bibili ka ng brand new, siguro mga gastos ka mga 200, 300,000. ba't kailangan Pero naman laki diferensya. Alam mo, kailangan naman pa talaga brand new kasi no matter how well it is maintained or Let's repaired. ubit, Oo, yung brand new, Let's ubit. iba yun. Ikaupit. Yung brand new, iba yung usapan noon Yes, sa correct. efficiency, yung kokonti ang pollution, Yes. etc. sa Yes, longevity. Kasi yung jeep po, ay ano po yan, may prangkisa. Anong ibig sabihin ng prangkisa? It's a certificate of public convenience.
dapat kumbinyente sa publiko. Oo. Hindi kumbinyente sa publiko kung bubugahan yung mukha mo ng maitim na usok. Ay, nako. Hindi kumbinyente Araw-araw. sa publiko kung pag nabangga yung jeep mo, tatamaan ka ng mga bakal na shrapnel sa mukha. Hindi po, maniwala po kayo, wala ako nakausap na tinamaan ng bakal sa mukha na natuwa. Wala rin makakausap na saksakan ng ingay kasi nga po, pag nagtipid yung jeepney driver, dahil nga wala siya suporta sa isang kooperatiba, hindi siya makakautang o kaya sila mismo walang mga standards kasi solo operator, driver operator yan. Chuperator ang tawag doon. Chuperator. So, ang mangyayari nga, maititipid niya mismo kaya wala na siyang muffler eh. Straight pipe po yun, kaya saksakan ng ingay yung mga jeep. Maingay, bago yung gulong pudpod. Plus, yung muffler pa na binibili second hand ay muffler lang sa itsura. Wala talagang pang muffle, kaya maingay. O kasi yung muffler, hindi naman po yan pipe bago lumaki. Hindi lang. May mga chamber yan sa loob para yung airflow na aayos para yung sound, ma-muffle. Kaya nga tinawag na muffler eh. Okay, Parang muffler. silencer sa bahay. Ayun, kung hindi na ma-muffle, hindi muffler yun. Yes. Pagkatapos kami ng mga nagmumotor tsaka nagbibisikleta, wala kaming choice kasi kung mapapansin nyo, kung gusto nyo makita kung gaano kapuluted dahil po sa mga jeep, pumunta po kayo sa bandang antipolo ng madaling araw. Makikita nyo may parang fog. But actually smog po yung kasi pollution yun ng mga jeep na nandun sa Marikina. Makikita nyo, talaga araw-araw, ganun po yun. Bago tayo mag-break, magsasuggest lang ako isang standard para malaman natin yung pollution level ng Metro Manila. Di ba, minsan nagmomotor ka? Hindi lang minsan, Araw-araw. Limang motor. Di pagdating dito sa studio, kumuha tayo ng puting tissue, mangulangot ka. Tingnan natin kung gaano ka itim. Doon mo malalaman kung gaano ka pa. Hindi na kailangan eh. Kung dala ko lang yung helmet ko, tsaka gloves, ako po alam naman nila, nagdo-double masking ako eh. Meron akong activated charcoal, tsaka meron akong N95 na may valve. Yung N95 po, makikita nyo umiitim talaga. Yung filter. Yung N95 po, yung charcoal, syempre hindi masyado itim, charcoal. Itim na ngayon eh. Yung N95 ko kasi puti, makikita nyo ron yung pollution talaga. Pakita mo nga bukas. Pwede. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras alas 11:35 ng umaga. At syempre po sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na pinamaganto. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, ako na muna mauna. Mas maiksi dito sa akin eh. It's up for you. Mas maiksi yung sa akin kaysa sa'yo. Sige, sabi mo eh. Malay ko ba? Kaso mo, hindi ko mahanap eh. Nakadampating. Ay, talaga maiksi yun, kung di mo mahanap. Okay, nandito po ang ating Twitter ranter sa sina Richard Ruiz. Sabi niya, kompleto na naman ang dynamic duo para maghatid ng impormasyong may halong katatawanan. Heto na si Mr. Sex Appeal at Dazzling Doc Che. Talagang i-dap mo na yung Dazzling Doc Che, ha? Yes, yes, yung Topacio na po. Yeba, sabi niya ang Pasupang Mandaragat, welcome home tourne. Sabi ni Vic ng Bustos, Yayotan with Turney, Yeba. At nakikinig din po sina Lisel Fabs. Yan, si Rolly Malyari. Nandito po siya. Wala na ba daw bagong issue? Marami pong bagong issue. Kasi yung ay yun ngang tawag dito, yun ngang PI ay medyo naantala na. Mga PI. Pag nasasabi PI, yun talaga iniisip mo eh. Di ba sabi nga ni Pulong, ay isang malaking PI. At syempre gusto kong bigyan ng special mention dito, yung isang kasama natin sa group chat, yung For the Boys Only, na si Ismael Yu nandito.
Ito yung group chat namin ni Secretary Larry Gadon. Yeah. Puro mga Larry Gadon. about Larry Gadon. puro about sex Kaya for the boys only. For the At boys. syempre po, narito rin si Michael Guy, nakikinig sa atin. Si Ryan Ang, nandito. Si Jubes Tesalona. Si Direk Lester Amats. Yeah, Di Lester. Maranan. May history kung bakit naging... Amats? Sasabihin ko sa'yo off-air. Si Direk Lester Bakit Amats. nadali siya sa Czech Republic? Si Pao Magsino, siyempre. Si Rolly Mendez Tomas, yan. Si Cathy Palamos. Si Ate Ems Magahom. Si Attorney Joey Lumanggaya. Ay narito rin. Siyempre, si William Gatchelian. Si Alex Cruz. Si Lutan ay narito si Louie Gamboa saka si Nats Gamboa. Nasa Amerika pa yata sila. Hindi pa nauwi, Hindi pa nauwi pero uuwi rin yun. Siyempre, anong gagawin nila ron? At siyempre, ang mga hindi mababanggit ng mga Twitter hunters natin na sina Gil Carlos, Marie Perez, Tan Santos, The Real, si Odo Fight, si Inday M, si Kim, si Ed Lopez, at si Lahing Kayumanggi. Siyempre, si Katirso Peralta, si Kachek Talay ay lagi nating nakakasama sa pakikinig ng Yes, Yes, Yo. Show. Okay, dito naman tayo. Batiin natin ang ating mga mahihilig sa YouTube. Ang ating mga YouTuber. Unang-una na bungad talaga. Binati tayo si Prime Ribs, YBR. Tapos Sarap yan, Prime Ribs. Yes, Josephine Angeles, Stone Trooper, Victor Tadeo, Ikida Janet, Telemex Red Maple Leaf, Jennifer Ishikawa, Mayer Sereño, kasama si Nanay Rosie, Annalina at Bolayja. Ano kayo Bolayja? Alvibal, Boy Martinez, Francis Santos, Leo Elzever Quiñones, Teresa Kikoma ng Hong Kong. Tapos si Boss Bell. Ano ba to? PI ni Tambi. At PI ni Tambaluslos. Sabi ka na ni Kwan, di ba? Ini Polong, isang malaking PI yan eh. Okay. Dennis Magan, Count Tuten. Sunog si Crocodilus Romualdez. LMX Red Maple Leaf. Jennifer Kavlog, JAT. Tapos Leo. Leila. And JBBPH. Francis Cayetano. And Francis Cayetano din. Mark Anthony Perez, J. Rome Merced, Noel Sico ng Riyadh, KSA, Desi, J. Rome Merced, Yan yung ka magbasa para kami jet lag. hindi kasi marami. Francis Santos, yan, J. Pro, and Jenny Nuilan. Punta na tayo sa ating mga anak ng tinapa, mga tinapakers dito sa ex na dating Twitter. Macarseo 24, Early Friday Argonza, Joshua Wahiman, Alan Nacob, Raven Nevermore, Rose Pablo, Richard Ruiz, Joey Taruk, Pangelinan. Pinoy Tapsilog, Perspective of Yourselves, Nuknukan, Mr. T, Masayro Ikida, Strauss Fernandez, Roddy Malyari, X De La Cruz, Vic Bustos, and Richard Ruiz, Macarseo 24, Joshua Wahiman, Norbert Benoli, 1, Strauss Fernandez, Ang Tama Lagi, and of course, Japoktin, and Rose Pablo, Epi, Batoon, and Rolly Malyari, X De La Cruz, Mel, and T. Rojas, and Renando Serrante. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtangkilik. You're so kind to animals. Iyan. Yo, Thank you. Well, ito taka, isang ito. Yung singit mo, labas mo na. Hindi, maganda itong ginagawa para makasegue din tayo dun sa next topic natin. Sige. Ang Marikina pala ay in-exempt ang mga maliliit na sari-sari stores at karenderiya sa business taxes. Oy, By maliit, ang definition nila ay ang startup capital ay hindi lalampas sa 10,000 piso. Ay, ang dami niya. Ang annual gross receipt ay hindi gross hindi lalampas sa 180,000 pesos. Ay di 1,500, 15,000 naman yun. Mga ganon. 15,000 naman, 500 pesos a day. Oo. Marami namang sari-sari store na ganun lang eh. Hindi, kung gross mo 500, kasi ang ulam 30 plus kanin, 35, 40. Di essentially, 10 tao lang ang kakain sa'yo. Palagay ko, hindi may exempt yung marami dyan. Ganun ba? Not that many will be exempt. Okay. Pero at yung least startup it's a start. capital, maliit. Pero kapag may kumain na sa'yo, kasi nga, palagay mo na 50 na lang.
ulam and kanin. Wala ka pa soft drinks. Yun, lalabas, 10 tao araw-araw pinapakain mo. Pero I don't think 10 tao kumakain sa karinderya. Anyway, at least yung intention is maganda. Yeah. Alam mo, kasi dyan lang sa ano natin, sa ano ba to? Sa Aristobac natin. Nandyan sa kalye sa likod ng building natin. Ano yan ang dami dyan eh. Yung masarap, makikita mo talaga marami pong tao. I think by my estimate, mahigit 100 ang kumakain araw-araw. O imagine mo kung 50 lang yun, that's 5,000 pesos a day. Oo, so 5,000 pesos a day times 30, 150,000. A month na yun. A month. Oh, talagang So pasok a na yun. year sa 10 di 180. Tama ba ako? 180 hindi. Okay. 1.8. Yun, 1.8. Tumalaki rin Wala, talaga. pasensya ka na, Yun po. lutang pa ako sa jet lag. No, okay yun. Leninistic yung aking mathematics. Ang pinaka-importante doon sa sinabi mo ay nakikita ng mga tao na talagang dapat magnegosyo na. Pagkat kung kayo magiging empleyado lang, ay walang mangyayari sa inyo. Oo, of course. Oo. So, kailangan lang naman, tulungan natin by yung mga Grameen Bank. Oo. Ang Grameen Bank naman po. Sa India yan eh. Yes, Yung sila mga nagsimula. Micro-lending. Mababa interest. Kaya po mababa dahil mababa rin ang risk kapag ang pinautang ay mga babae na nagnenegosyo. Oo, hindi kasi ka tatakbuhan nun. Walang sigarilyo, walang alak, walang pambababae kasi babae. Oo, yun. Kung nalalaki. Anyway, ang sinasabi ko nga, pagbabalik natin, sana, di ba, nag-shoot, kaya nga ako jet lag ngayon, galing kami sa Prague at sa Europe, Eastern Europe, hindi naman dahil para magpalayaw, kundi para mag-shoot ng movie na medyo may kalidad. Oo, kasi laki ka na sa layaw eh. Magsini ka naman. Hindi, kasi kung laki sa layaw ako, di Jeff Rocks ako. Ready. Hindi na nila alam yung laki sa layaw, Jeff Rocks. Hanupol, Hanupol. Yan, naghaya ko, naalala ko si Freddy. Parang Hanupols and Oranges. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Ang mga kasama! Oras natin alas 5. Sana ba yan? Ano alas 5? Alas 5 ka ako sa Europa. Europe. Relo mo yung mga dyan. Alas 9 ng umaga. Pero tama ka, 6 hours back. Hindi, ito, 8 hours. 8 hours. Actually, ba yan? to be Mag-alas 4 na naman din yung araw pa. 4:50 a.m. Tama ako! 4:50 a.m. Sabi sa'yo. sa Vienna. I told to you eh. Bakit mali ito for 11:49? Dapat to 11:40 lang. 11:50. Tama. Yan. 11:50 na. Mahabol. Ayan, umabol. Ito po si Atty. Ferdy Topacio kasama si... Ito po yung likod, Doc Che Lejano, sa huling bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Ayan. Ikwento mo yung ginawa mo dun sa Europe. Kinikwento ko. Alam nyo, yung sinasabi kong incentive, di ba? Sana rito, magkaroon ng incentive yung kung unang pelikula mo, first time filmmaker ka, except yung unang pelikula mo lang naman, exempt sana sa amusement tax, 30% yun ang gross eh. Grabe. Interesting yan. Interesting probation yun. Alam nyo kasi... Kailangan tumakbo ka na ng party list. Alam nyo kasi, is yung check, kami, to give you yung background, yung pelikula namin na nagawa namin, patapos na. Actually, tapos na yung principal photographer. Yung segment dito sa Pilipinas, sa Puerto Galera, sa Tagaytay, meron segment sa Prague. Otherwise, walang kwenta yung title, Spring in Prague. Ako, puro Pilipinas. Yung po yung titulo, Spring in Prague. Prague, nasa Czech Republic po yung capital ng Czech Republic. Meron po kaming artista na taga Czech Republic, si Sara Sandeva. Kasama si Paolo Gumabaw. A romantic comedy po ito. Anyway, alam yung comedy. Kasama po si Carding. Yung sidekick sa tabi. Hindi naman. Mahaba kaya role mo ron. Mas mahaba pa sa mama. Sa paano yun eh? Hindi nga sidekick sa tabi ni Paulo kasi siya yung principal. Sidekick tabi. Kaya nga. Anyway, ito, para pakita ko sa inyo incentive Ito foreign government pa. Alam nyo ba pagka kayo ay nag-shoot sa Prague ng movie, any movie, kung magkano yung ipinasok yung pera na documented at kailangan, documented naman kasi, kailangan, may patakaran sila roon, kailangan kumuha kayo ng local film crew. Yes. Oo. Para makinabang din yung banda. Oo, yan. So, dapat ang pasok ng pera nyo through bank. Mm-hmm. Pero,
may cashback kayo. Parang Lazada. May Shopee, cashback. may cashback. Kasi ang katuwiran nila, kumita yung perfil nila. Yes. Kumuha ka ng location manager, ng caterer. Nag-rent ka ng location. Ng cameraman. Nag-rent ka ng location. Yeah. Mahalang renta ng location doon, ha? Oo. At napakita mo yung Prague. Yeah. Napakita mo yung eksena sa Prague, yung mga iconic nilang astronomical clock, yung Charles Bridge, yung Old Town, etc. Sightseeing din yun. Na nandun sa sine. Ano porsyento ng crew dapat na in the country? Hindi, Or hindi naman lahat. Kung ang gastos ng pelikula mo Depende sa gastos. ay may certain percentage, nakalimutan ko mas malaki yung cashback. Ako hindi ganun kalaki. Kasi medyo lean and mean yung production natin. Hindi ganun kalaki kasi medyo mataba kami. Yun. Pero kahit ano man at in-apply mo sa Film Commission na ikaw ay mag-shoot doon, alam nila, merong 10% pa. O something like that. Malaki yung kasi dollar eh. Hindi, kasi maliit lang yung habang lumalaki yung gastos mo sa film doon sa Prague, lumalaki yung cashback mo. Lumalaki yung percentage. Maganda. Graduated yung umaabot hanggang 40 yata. Percent. Para lang ma-encourage ka na doon ka mag-shoot sa Prague. Kaya ang dami. Ang daming nagsushoot sa Prague. Yung iconic film, yung The Third Man, yung 1940s yun, doon na nag-shoot yung Soccer Hotel. Na kung saan sinute yung at saka yung parang tore doon, kung saan umakyat yung bida roon na nagpabulan sila. Yung may malaking relo. Nandoon pa hanggang ngayon. Actually, may tour kayo, Third Man Tour, i-retrace nyo yung mga lugar. Nauso yan. Lalo na sa Korea. Pag nandun, ang weird dyan is, merong tour ng Korean novela in Europe. Yung mga ginamit nilang mga location. Yung Frau, nakapunta ako. Yung sa Crash Landing on You. Punta ka rin doon? Yung Frau, yung bundok. Hindi lang ako umabot doon sa tuktok kasi yung second to the last station, nahilo na ako. Kasi biglaan Dapat yun pala nagpe-prepare ka. Akyat ka muna halfway, doon ka muna for several days para yung red blood cell mo dumami. Saka kaakyat. We tried it in the single day. Walang acclimatization. Hilo-hilo Hirapan kami. ka. Manipis ang hangin. Ang nangyari sa amin Lionel Richie. Hilo. Is this me you're looking for? Kasi po, kapag habang umaakyat kayo, numinipis nga yung atmosphere, ang limit po ng human existence is 14,000 feet. Hindi, mag-exist ka naman doon kung sanay ka. Kung sanay ka, dadami po yung red blood cells nyo para mas marami kayo oxygen. Pwede kayo umakyat ng mataas. Okay. Train sa bundok. Para pagbaba nila, ang daming oxygen ang na-absorb ng bloodstream nila. Mas mabilis din sila tumakbo kasi nga marami silang red blood cells. Na, hindi po illegal yun kasi natural po na nangyayari sa tao. Walang pharmacology. Anyway, isang istasyon na lang dapat. May may certificate na ako that I've been to the top of the world. Kaya lang, di na talaga kaya Feeling ko magko-collapse na ako Hindi, marami naman kami na bumaba kami. Bumaba na kami sa halfway point at hilo-hilo kami. Hinintay na namin yung mga matatapang. Yung mga ibang nagpatuloy, yung isa, hindi ko nababanggitin ko sino, ibinaba rin siya, naka-wheelchair pa. Nahimatay siya. Ay, nako, nangyari din sa amin yan. Pero dito lang kami po sa Subic. Meron pong mountain trail kasi na aakyat ka isang bundok, bababa ng valley, akyat ka pa isang bundok just to go to a waterfall. Yung kasama po namin ay hindi kinaya, ay actually binuhat nung mga tribo doon na mga Aita. Simula po doon sa pakalawang bundok pa. Kasi hindi na niya kayang bumaba. Kaya nga sabi nung isang kanta, di ba? Don't go chasing waterfalls. Malabo talaga. Anyway. Sisters with Voice. Mabalik sa Prague. Ang dami pong movies na sinute doon. Yes. Ang recent memory lang, Spider-Man. No Way Home. The Gray Man. Yung sino ba yung Gray Man? Si Ryan Gosling ba yun? Gosling, yeah. La La Land. Ayun. Doon sinute. Nakita po namin lahat yun. Kasi nga, very cooperative yung film industry nila doon. Dito, yun foreign... Very uncooperative dito. Dito, foreign government pa yun. Dito, mga Pilipino, ang dami pang disincentives. Unang-una, alam nyo, yung MMFF, dapat trabahuhin nila yan
at least yung festival, mawala yung yung local tax, yung amusement tax, 30% agad O yun dapat tanggalin yun Festival yan O sa festival Diba? man lang. Special yan, special. Oo, festival man lang. Kasi ang nangyayari po, kaya minsan hirap kami mga producer, unang-una yung business permit namin. Yun. Based po sa gross Ayan, katulad ng sa Marikina. Yung Mama Sapano, kahit yung gross namin, hindi pa rin bawi doon sa theatrical screening. Yes. So, nagbayad na kami based on gross, 10 million plus. Lugi yung pelikula, nagbayad ka pa ng based on 10 million plus, nagbayad Yun. ka pa ng napakalaki na yung business permit sa Pasig. So lumalabas po, disincentive ang gumawa ng pelikula dahil nga pinahihirapan yung producer na wala pang kinikita, ang laki na ng kaltas dahil sa gross. Ang nangyayari dito, ang rule of thumb, dapat 3 times yung to break even, dapat puhunan times 3. Yes. Ang nangyayari tuloy, wala nang mamuhunan kasi ng Correct, malaki. correct. Kasi paano ka naman gagawa ng masyadong quality film ng hindi, Pero yung times 3 mo, medyo mahirap pa rin yun Kasi Mahirap. 1/3, 30% goes to the government. 1/3 goes to your crew and production. Hindi, kasama na yun. And then the other third goes to the theater. Kasama na yun, kasama na yun. Pero mabigat Kasi din. pinalamawa ang puhunan mo ay 20 million. Dapat 60 million ang i-gross mo para mabawi mo na yung 20 million. Yes, yes, yung yes. above ng times 3 ay yun. Ang nangyayari Yun ang kita. tuloy, Correct. ang nangyayari, low budget film na nagpapander sa least common denominator. Mababa Para yung low kumita. budget. Oo, Mababa rin low yung budget. mababa rin yung low IQ. Yun ang Yung mabigat. Oo. Hindi makagawa ng quality movies. Yes. Hindi katulad sa bago ang competition mo, Korean movies na suportado ng gobyerno, Hollywood movies na institusyonal, napakalaki ng budget. Patay tayo diyan. Yes. Kaya ang nangyayari, yun nga, dapat talaga tayo dito yung ginawa just to jumpstart the industry. Yes, importante. Yung quota. Yan. Yung screen quota. Ginawa po yan sa Korea. Yeah. Ginawa nila for the longest time. 180 days lang pwede ang foreign movies pwedeng i-exhibit sa Korea. Sa China, ganun din Yeah, sa China, ganun din. Hanggang Lilimit. mag-take off lang. Yan. Ngayon, nung nakita nilang hindi pa rin nagte-take off, notwithstanding yung quota, although nagkakaroon na ng traction, nagbigay sila ng incentive sa mga Yun. malalaking kumpanya. Yun. Halimbawa, San Miguel. Yeah. Sa mga chaibol doon, yung tawag nilang chaibol. Oh. Pag meron kayong movie component, buo across the board yung Yes. kumpanya mo, ay may tax incentive. Kaya lahat nagkaroon ng Lotte Entertainment, Samsung Entertainment Group, etc. Yeah. Doon lumaki ang Korean Yun. film industry. Dapat gayahin natin yun. Andito, dahil pa sa politika, bago tayo matapos, yung mga tao rito, Yes. ikaw na nga, nagsasakripisyo ka, nagsusugal ka ng pera para magkaroon ng quality movies, ida-down ka pa. Napakasama ng ugali ng mga Pilipino kaya walang asenso. Hindi nila alam kahit sinong movie ang magtagumpay dito. Yes. Yung downstream niyan, scriptwriters, Marami na. production designers, Correct. camera, cameramen, lahat may kita. Yes. Dapat yun. Kaya kayo, yung mga those who wish ill sa mga katulad kong producers, makakarma kayo. Okay. O makangati yung mga tumbong nyo habang buhay ninyo. Magbibigay na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan with Mr. Drew na sino? Oy, meron palang birthday, Masayang happy birthday. Sino? April, Manawatao, Aliw Accounting, and Arman Cambe, Ronda Provincia, DWIC reporter. Okay. Yes. With that po, ako po si Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sexapil Topacio. Dito po inyong lingkod, Dr. Cheliano, maging sa inyong susupin sa inyong pagnanasa! Kikikil sa inyong kasalanan at titimon sa inyong kaisipan na. Kikiyapin! 1, 2, 3! Hiyawa! Yes, yo! Topacio! Babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio!